Yo, what's up sa inyo mga master? Kamustang lahat? Welcome back again sa ating channel. So matagal-tagal din tayong walang motorcycle review. Pero sa mga pagkakataon nito, gagawa natin ng review itong Beaverman 150 mula sa Euro Motors. So tulad ng dati, i-share ko sa inyo yung mga specs, features, at kung ano nga ba yung mga napansin ko sa unit na to. By the way mga master, no, special shoutout kay Joshua. Maraming salamat sa pagpayag na magawa ng content itong unit niya. So matagal na natin balak gawa ng content to, kaso nga lang hindi magkatugma yung schedule naming dalawa. Kaya ngayon syempre sinasamantala na rin natin para yan, makontent na natin itong motorsiklo niya. So bago ang lahat mga master, no, meron dalawang version itong Beaverman 150. Una ay yung carburetor type, which is ito, gamit natin. Tapos meron bagong labas ngayon yung Euro Motors na Beaverman na EFI. So naka fuel injected na yung motorsiklo na yun. At mamaya i-compare natin yung carburetor type sa fuel injected, kung ano nga ba yung pinagkaiba nilang dalawa. By the way pala mga master, no, sira po yung speedometer nito, pero hindi naman siya ganun ka-big deal sa atin dahil hindi naman natin siya ita-top speed. Ang mahalaga lang naman ay mag-share natin yung buong spec na itong unit na to. Di na sa atin uso ngayon yung top speed. Kasi syempre baka masukos order tayo sa LTO at baka mawalan tayo ng karapatan na magkaroon ng lisensya. Okay. So kaya ako napiling i-content tong motorsiklo na to dahil memorable sa akin yung looks niya, which is yung kahawig niya na RS150. Ayan. So para maipakita ko sa inyo yung itsura na itong pinaka-unit na to. Ayan. Hawig sila ng RS150 mula sa Honda. So nung maliit ako, habang ina-admire ko yung R150, nagagandahan din ako sa RS150. Kaya ayun. Pagdating sa kanyang engine specs, siya ay 4-stroke single cylinder engine na may 2 valves. Single overhead cam na rin siya na may 149cc displacement. Air-cooled na rin siya, no? Kaya kahit pa paano, pwede siyang i-long ride. Tapos, yung pinaka-transmission niya, 5-speed. Hindi siya katulad ng Raider at ng mga Sniper na may 6-speed. Kumbaga, hanggang quinta lang siya. So, pagkadating sa kanyang maximum horsepower, maximum torque, bore and stroke, at pinaka-compression ratio, ilalagay ko na lang dyan sa screen para mas maintindihan niyo mabuti. Sa kanyang fuel tank capacity mga master, siya ay mayroong 5.5 liters. Kaya kagandahan dito, malaki-laki yung tank capacity niya, no? Oil capacity naman niya mga master, meron siyang 1 liter. Kaya kapag ka mag-change oil kayo nitong motorsiklo na to, pwede niyo siyang masakto dahil 1 liter lang yung pinaka-langis niya. So sa pink suspension naman niya, no, dito sa harap siya ay naka-telescopic fork. Tapos dito naman sa likod siya ay naka-monoshock. Ayan. At kung mapapansin nyo mga master, may kahabaan yung pinaka monoshock niya dito, no? So sa preno naman mga master, dito sa harap siya ay naka disc brake na may 2-pot caliper. Medyo may kaliitan nga lang, pero at least kahit pa paano naka disc brake na siya dito sa harap. Napakalaking tulong nun mga master, no? Dito naman sa likod niya mga master, siya ay naka disc brake din na may 2-pot caliper. Kaya kahit pa paano mas confident ka gumamit ng preno dahil parehas na siyang naka disc brake para patikod. Ang sukat ng gulong niya dito sa likod mga master ay 100 by 80 by 17. Ang pinaka stock brand niya ay Yuan Xing. Dito naman sa harap, ang sukat ng gulong niya ay 80 by 90 by 17. Yuan Xing din yung stock tires niya. Headlight niya mga master, no, naka LED na yung pinaka headlight niya. Tapos itong signal light ay naka halogen bulb pa din. Dito naman sa likod mga master, yung kanyang pinaka tail light at brake light ay naka halogen bulb pa rin. Samantalang itong signal light niya dito ay naka LED na. So yan yung pinaka itsura ng tail light niya, no. So sound check tayo mga master. Check natin kung kamusta yung tunog niya, no. Okay, napakaangas. Kaso nga lang medyo ma-vibrate yung kaha niya. Kaya siguro pagka nasa mataas na RPM, medyo nagkakalampagan siya.
Proceed na tayo mga master sa mga pindutan niya. Una sa lahat, dito sa kanang part, nandito yung push button, yung patayan ng kanyang ilaw, kill switch. Dito naman sa kanan, makikita nyo ang passing light niya, yung choke, tapos low beam and high beam, signal light, at pinakabusina. Dito naman tayo sa pinaka panel gauge niya, no? Kung mapapansin nyo, maganda yung transition effect, napakaangas, di ba? So dito sa kanan, meron siyang pindutan na set. Dito naman sa kaliwa ay select. Pagkadating dito sa pinaka panel gauge niya, makikita nyo yung orasan. Dito naman sa part na to, kung naka-anong cambio ka, kung naka first gear, second gear, third gear. Makikita nyo rin dito syempre kung gaano nakalayo yung tinakbo nyo. At ang pinakamahalaga sa lahat is speedometer. Dito naman sa part na to, dyan yung makikita yung pinaka RPM indicator, kung gaano nakataas yung palo ng RPM nyo. Meron din tayo ditong fuel indicator, kaya malalaman natin kung gaano na lang karami yung pinaka gasolina mo. Dito sa taas, makikita nyo yung signal light na sign. Ayan. Meron din dito sa kabila. Makikita nyo rin dito kung naka neutral ka or hindi. Tapos katabi ng neutral sign, low beam at high beam indicator, makikita nyo dyan. So yun yung pinaka basic panel gauge na itong motorsiklo na to. Sa EFI naman mga master, ito na yung pinaka itsura ng panel gauge nya. Lalagay ko na lang sa screen. So kung tatanungin nyo ako kung ano yung mas maangas sa dalawa, para sa akin ito pa din. Kasi yun dun sa EFI, parang ang nangyari, yung pinaka panel gauge nya, parang hawig sa panel gauge ng mga e-bike. Kaya para sa akin mas okay pa rin yung datingan na itong ganitong panel gauge. Pero syempre mga master, depende pa rin yan sa preference nyo, kung carburetor type yung kukunin nyo or yung bago ngayon na EFI. Unahin na natin mga master, pagdating sa kanyang looks, wala akong masasabi. Para sa akin personally, no, dahil hawig siya ng RS150 na minsan pinangarap ko nung bata ako. Kaya para sa akin, napaka-attractive nitong look, nitong Beaterman 150. Pero siyempre, tulad na nasabi ko, maaaring sa paningin ko, maganda siya. Sa paningin naman ng iba, hindi siya ganun ka-astig tingnan. Pangalawa naman sa listahan natin mga master, ay tungkol sa handling nitong motorsiklo na to. So kung ikukumpara natin siya sa ating Suzuki Raider Corp, hindi naman nagkakalayo yung handling nilang dalawa. Dahil una, parehas silang merong malawak na turning radius. Kaya kahit isingit-singit sa mga traffic, hindi tayo mahihirapan. Dagdag na pa mga master na hindi ganun kabigat itong motorsiklo na to. Kung dyan nagkakamali mga master, nasa 117 kilograms lang itong motorsiklo na to. Kaya hindi kayo mahirapang i-balance sa sakali man na i-drive nito o isingit-singit sa mga traffic. Pangatlo naman sa listahan mga master ay yung kanyang performance. So kahit hindi na magana yung pinaka-speedometer niya, susubukan natin pakiramdaman. Check natin kung kamusta yung arangkada na itong motorsiklo na to. Pagdating sa power, ayaw rin na makapagsabayan sa mga Raider at Striker kahit pa paano. Nice. Kaya nga lang mga master, no? Kasi hanggang 6 gear lang itong motorsiklo na to. Kung may 6 gear sana to, mas mamamaximize pa natin yung pinaka-power na itong makina niya. Meron pa siya ibubugay. Ako nang nagsasabi sa inyo. So sa ping suspension niya mga master, para sa akin okay naman din kahit pa paano. Yung pinaka-shock niya dito sa harap, maganda naman yung response na pinapakita niya. Yun nga lang, para sa akin mas matagtag pa siya ng konti. Ang isa sa pinakamagandang gawin kapag ganyan, bawasan yung PSI ng gulong natin o magbawas tayo ng konti ng hangin para kahit pa paano hindi na siya ganun katagtag.
Sa suspension naman niya sa likod, satisfied naman ako kahit papaano dahil naglalaro naman siya ng maayos. Kaya kahit nasabihin natin na mabilisan yung takbo natin, confident pa rin ako na hindi tayo biglang ikikilansik o hindi tayo biglang ipapahiya. So sa preno naman mga master, natutuwa ako dito sa motorsiklo na to dahil naka-disc brake na siya harap at likod. At isa pa mga master, no, nakatupad caliper siya dito sa preno sa harap at ganun din sa likod. Kaya mas confident tayong gumamit ng preno kahit na mabilisan yung takbo natin. Ang ulit sa listahan natin, yung seating position na tinatawag. Para sa akin napakahalaga nito dahil dito nakasalalay kung pwede natin gamitin sa long ride yung motorsiklo o hindi. So para sa akin, tayo ay naka-upright position dito sa motorsiklo na to. At kahit pa paano naman, hindi naman sa nakakangalay. Kaya para sa akin, pwede siyang gamitin sa malayuang biyahe. So meron lang akong hindi nagustuhan dito sa motorsiklo na to mga master. Una sa lahat, yung fairings nga. Kapag mataas na yung RPM natin, nagbabibrate yung fairings nga. Lalo na sa parte na to. Hindi ko lang alam kung saan dyan yung exactong nagbabibrate eh. Pero kapag yung RPM natin pumapalo na ng 6,000 to 7,000, nagkakalampagan yung fairings niya. Pangalawa, sa mga hindi ko nagustuhan sa kanya, dapat ginawa na nilang 6 gear. Kasi sayang yung pinaka-power na itong motorsiklo na to eh. So naka 5th gear na tayo, pero nabibitin pa siya. Kumbaga nangingi pa siya ng isang gear. Kaya much better sana yung susunod na version na ito ay lagyan na nila ng 6th gear o ng 6th na tinatawag para ma-maximize yung full potential ng pinakamakina na itong V-Coman 150. Pangatlong bagay na hindi ko nagustuhan dito sa motorsiklo na to, no, para sa akin hindi ganun katibay yung mga pindutan niya. Dahil nung nakaraan lang, sabi ng may-ari, nagloko na yung pinaka-kill switch niya. Kaya ang ginawa niya, sinugutan na yung pinaka-wire na kill switch para hindi na mamatay-matay yung motorsiklo niya. Tapos, kung mapapansin nyo kanina, pumapala yung pinaka-push button niya. So, testingin na natin. Oh, ayun naman dar. Baboy. Kagandahan ng mga master, tulad ng nakita nyo kanina, kahit hindi gumagana yung push button, meron tayong kickstart. Hindi ko lang sigurado kung yung pinaka-problema ay yung pinaka-pindutan o yung pinaka-coupling. So yun yung mga ilan sa napansin ko dito, hindi ganun katitibay yung mga pindutan niya. So yun na mga master, na maraming salamat sa pananood. Sana may nakuha kayong information regarding dito sa V-Coman 150. So yun lang. Enjoy the ride, ride safe, peace out, alright.